Good day to our subscribers, viewers, and to the rest of the online world. We're here for another session of Iron Mix Dart Session, where darts is our passion. More than just fun, more than just a hobby, game, or sport, it's passion. Our guest for this episode is the pride of Mimaropa region of Philippines. Born and raised in the island of Cuyo, Palawan, who only learned to play darts in Ireland but already has the raw skills that made him bound for greatness. He is a three-time UK All-Filipino Tourney Singles Champion. Ang tindi. And made sure his name brought a significant mark at Leicester on the year 2016, Blackpool in 2017, and Stoke-on-Trent in 2018. He was among the greats cradled by Darterum Pinoy UK and Maharlikan Association of Darters in Europe. A great provider to his family, loving father and husband. He is among the Pinoy living legends in Ireland who continuously storms his skills out in tournaments which made him earn the moniker the Bad Omen. Okay, the Bad Omen. Wow. Kakilabot. Guys, without further ado, I am giving you the Pinoy pride in Ireland, the one and only Bad Omen, Mr. Owen Arzaga. Magandang gabi dyan. Gabi na ba dyan? Opo, gabi po Magandang gabi dito. sa iyo, Iron Mick, at sa mga manonood mo sa iyong channel. So, kasi dati ko Basta, pa naririnig yung ano eh. Dati ko pa naririnig yung pangalan nyo. Talagang matunog na eh. Sa wakas, naging guest namin kayo dito. And thank you, sir. Maraming salamat po at pinaunlakan nyo po yung paanyaya namin. Kahit na ganun ka-abrupt, pinagbigyan pa rin po ninyo kami. walang anuman. Dali, i-adjust ko lang. Yan. Okay. So, sir, let's begin with your moniker. Medyo nakakapangilabot ito eh, the Bad Omen. Yes. Hindi, kasi When have naano you ko lang yan. obtained the moniker, sir? Sinong nagbigay sa inyo ng moniker na yan, sir? Kailan nyo na-obtain yung moniker na yan? Para kasing rhyme sa pangalan ko, Owen, Omen. So, parang binaliktad lang yung W, ginawang M. So, parang yun, nagkaroon ako ng idea na yun na lang muna. Tapos pina-personalize ko yung ano ko na the Bad Omen. May dating ba? Talagang kung sa dating at dating lang, sir, nakakapangilabot ang dating. Pag ito ba yung makakalaban mo, kalaban mo si The Bad Omen, yari tayo dyan. para yata mag-iiba ang tira ko. Parang ganun eh, no, sir? Hindi naman. So, sir, weren't you offended at first nung tinatawag nila kayong Bad Omen? O did you take it as a compliment po from the start? Actually, recently ko na lang ito na nilagay na Bad Omen kasi nag-iisip ako ng screening ba sa webcam darts nung nauso na yung online. Sabi ko, ano kaya maganda na para kasi tapos yun nga na Owen, pwede siguro Omen, so Bad Omen. Tapos yun, nung nakita nung kasi dati may group chat, saka group chat kami ng mga taga DPUK na practice online. Tapos sabi nga webcam darts. So, yun. Nako. Pangalan pa lang yari na tayo. Hindi nga po. The same reaction with me, sir. Ganun ang iniisip ko. Ano pang makakalaro ko si Sir Owen? Nako, sabi ko. Pero the Bad Omen, pero pag yun nakilala mo, ako naman siya, yung accommodating naman, ganito. Parang pag yung kasi sa unang tingin mo, sir, yung nako, para yatang yayariin ako nito, parang suplado ba? Parang gano'n, sir. Actually, dati, nung nagsisimula pa lang ako mag-darts, yung kaibigan kong nagturo sa akin dito, ang tawag lagi niya sa akin,
um, dapat sa'yo, ano eh, father figure eh. Kasi lagi kang may dalang anak eh. Pag naglalaro, dala-dala mo lahat eh. Yung ano, sabi, dapat yung father figure na lang. The father figure. Nga po eh, no? Parang medyo malayo-layo sa concept eh. No? Talagang Oo. pattern lang sa pangalan po, no, sir? Omen, Omen. Di ba? So, Ayun. sir, diyan kayo na ano no, diyan kayo talaga natuto sa Ireland ano? Dito sa Pilipinas hindi ano? Nung nagpunta Hindi, kayo sa kasi Ireland nga, doon pa lang. I, I live in an island, Puyo. Saka hindi ko talaga nakilala yung darts simula noon. Nag-aral ako sa Manila pero hindi rin sa boarding house, mga kasama ko hindi rin walang darts. Sa atin, alam mo naman, basketball. Opo. Kulang ako sa height. Kaya hindi ako po pwede dyan. Walang mapaglaruan. So nung dumating ako dito, sabi ko, parang boring kasi lagi kang nasa bahay, trabaho, bahay. Walang kahit man Only lang, the pastime, parang gano'n ano, sir? oo, pastime. So yun, nakilala ko yung kumpare ko, yun ang mentor ko. Simula nun, lagi akong nasa kanila, pumupunta ako sa kanila. Nanonood lang muna ako. Siguro mga 3 years, 4 years akong nanonood lang kasi mahina ako. Sabi ko, paano yan? Paano muna nalalaman na ang susunod mong titirahin ay ganito ng number? Sabi ng kumpare ko, yung, pwede ba mention ko pangalan niya? Yes, Si sir. Paring Vidal. Sabi niya, alam mo, kung magpa-practice ka ng darts, huwag kang magbibilang, huwag kang magsusulat. Sabi niya, kung ilan ang natira mong titirahin. Kasi kailangan, nasa utak mo lang, isipin mo lang kung ano. Yan, yung rate mo, hindi mawawala. Kasi pagka huminto ka, nag-isip ka kung anong number, parang mawawala ka sa focus, mawawala ka sa konsentrasyon. Kaya simula nun, di na ako bumili ng di na ako bumili ng chalk, ng whiteboard. Practice lang naman eh, para matuto ba na ang yung rhythm mo, mo yung rhythm saka yung yung mga susunod na titirahin mo, alam mo sa So, sir, from being a man from the island, now in Ireland, paano niyo pong na-develop yung love ninyo sa sport? Kasi nga nung nakilala ko siya, sabi ko, bakit hindi lang siya sharing sila ng bahay, siguro mga 4 sila sa bahay, mga Pilipino na umuupa sila sa. Sabi ko, anong pinagagawan niyo pagka walang pasok? Sabi niya, hindi lang walang pasok, kahit paggaling ng trabaho, mula alas 6 ng gabi hanggang hating gabi yan, naglalaro kami ng darts. Yung bang parang gathering lagi kasi puro Pilipino. Tapos malamig sa labas eh. Hindi naman sila na punta sa para lang para lang pampalipas oras talaga. So pumupunta ako sa kanila. Malapit lang kasi pwedeng walking distance. So sabi ko, sige nga, manunood ako. Mukhang maganda kasi nagkakantsawan pagka paano nangyari yun? Paano natapos na ganito? Sabi, basta yung counting mo kailangan nandun sa isip kasi mind game yan eh. Sabi niya, kahit gaano galing, ka asintado yung kalaban mo, kung hindi niya alam ang finishing, mahihirapan siyang talunin ka kasi kung nasa 100 plus, 170, mula 170, may possible 3 darts ka na outing. Kaya sabi niya, yun ang anuhin mo lagi. Tsaka
panoorin mo yung ano, siya yung nag-ano, sabi niya, manood ka ng mga pro games sa PDC. Tingnan mo kung pag nasa 100 plus, pag baba nila ng 100 plus, o kaya kahit nasa 300 pa yan, kung makukuha nila yung maximum preparation para the next na pagbalik nila sa board, matatapos nila ng 3 darts. Yan ang pag-aralan mo. Yan ang tingnan mo. Huwag mo lang tingnan na magaling sila ganito. Pag-aralan mo kung paano nila sineset up ang susunod nilang natira. Sabing ganun. So, yun. Nagka-interest ako. Sabi ko, Pero talagang sabi niya, nung una, ayaw niyang makipaglaro sa akin. Kasi, tira lang ako ng tira, siya yung nagsusulat, siya pa rin nagmamark, mag-score. Kasi hindi ko Parang mag-delay, parang makakuha yung rhythm niya eh. Masisira yung rhythm niya kung siya mag-score. Tapos mamaya pupunta siya doon sa low line. Nung huli niya, sabi, bilangin mo, magsulat ka. Para matuto ka, magsulat ka. Sige, sulat mo. Kung ilan. Pag-aralan mo yung mga triplet at double kung ilan yan. Siyempre sir, natuto kayo ng darts sa Ireland. Kung saan konti yung mga Pinoy, sir? Konti ang mga Pinoy dyan, di ba sir, sa Ireland? Konti po ang Pinoy dyan sa Ireland. Konti pa sila. Nung dumating akong 2004, konti pa lang talaga. Bihira ka makakita ng Pinoy pag naglalakad ka ng tapos, siyempre maglalakad, hindi pa nagdadrive, wala pang mga sasakyan. Maglalakad, magbubas sa bus station mo makikita yung mga yan eh. So sir, how were you accepted by the players in Ireland, yung mga Irish? I mean, wala bang conflict with regards sa pakikitungo ng mga tao sa inyo dyan? Hindi ba kayo nahirapan na mag-adjust sa customs o kultura ng mga Irish? Ang naano ko lang kasi sa Irish, masyado silang vocal na nagko-curse lagi pag nagsasalita. Parang typical na Conor McGregor yung UFC. Conor McGregor. What the fuck? Ganun nga. Pero parang yun yung ng bibig Bulaklak nila. Lang ng bibig, opo. Oo. Kaya magugulat kami sa tapos yung pag nakatagalan, siyempre masasanay ka, tatawa ka na lang. Actually, yung kumpare ko na yon, si Paring Vidal, talaga siya. Naglalaro siya since, I think, 2000. Since na dumating siya siguro mga 2021 dito. May 4 silang Filipino na may team sila. Pero 4 lang sila nandun sa team. Sa team kasi na pwedeng mga 15 players. Tapos, sumasama ako minsan kasi ang pub dito, pag karamihan ng pub, may dartboard o kaya pool table at saka big screen ng TV. Walang entertainment. Yung iba, yung isang pint mo, yung pint kasi yung dito, yung system, parang ginagamit ng system of measurement. Parang sa atin, English system sa atin, teacher? Opo. Yung isang pint na yon sa mga typical na Irish na yung mapupunta lang ng pub para manonood lang ng match, yung match ng tawag nila match, yung mga football, mga hurling o nonood lang yan kasi masyado silang sa sports dito, yung pinaka pastime nila sa linggo, buong pamilya yan pumupunta sa mga stadium para manood lang ng laro. Tapos naka full uniform yan. County by county yan eh. Ang Dublin is blue, ibang may iba-ibang kulay. Tapos yun lang, nunood sa TV, yung pagka doon lang sa pub, sa isang pint na yun, abutin nyo ng mga halos 1 oras naiinom niya. Nanood lang yun. So, may ganun sila na team. May team sila, tapos home and away.
Bali dito sa Dublin, 18 teams. 18 'yon. So naka-schedule 'yan buong all the year, every Wednesday na ito yung makakalaban mo, yung grupong ito. Pub yung dinadalang name kung anong pub. Pupunta tayo ngayon home tayo. Dito tayo sa pub natin, home. Dito tayo maglalaro, pupunta sila. Tapos after ng ang maglalaro niyan is 8. 8 sa team nyo, 8 sa kabila. Ang first na 5 games is yun, first sa 5 games, tapos pagkatapos ng first 5, yan, may pakain yan. Sandwich. So, the next week, kayo na naman dadayo, kabila. Kayo na naman pupunta doon sa nakalaban nyo. Ibang team. So, hanggang yun, buong taon yun. Ganun. Tapos nasi-select yung by points yan eh. Kung ilang points, yun ang magka-champion, yung pinakamataas na points. Ganun yung dito. Yung team. Natigilan dahil nga dito ngayon sa pandemic. Pero hopefully, nagbubukas na ulit yung mga pub. At nagpa-practice na rin kami minsan. Patago nga lang yung practice. Kasi baka ng garda. Baka tumawag ng garda yung mga kapitbahay. Ang pulis dito, garda ang tawag. So how about during the occurrence of the lockdown, sir, due to the pandemic, di ba? So how did you keep up, sir, with your game? Siyempre, sir, medyo yung iba, mabababa yung nila bababa yung skill level nila. Siyempre, theory of, law of exercise, di ba? Pag hindi mo na exercise, so mabababa yung level mo, di ba? Parang ganun, sir. So how did you keep up, sir? Kasi during the pandemic, may radius zone na pwedeng mag-travel. Halimbawa, 5 kilometers lang within the radius na pwede ka mag-travel. Hindi ka pwedeng lumayo dyan, lumagpas. Tatanungin ka ng kung saan ang punta mo. Alam kasi nila yung sasakyan mo. Pag i-scan lang nila, alam nila kung kanino yan, kung sino ka, at saan ka nakatira. So alam nila na lumagpas ka sa So ang ginawa ko, nauso yung online. Tapos yung barkada ko naman, yung kumpare ko, hindi niya masyadong malayo. Nasa 20 kilometers lang, pwedeng mag-drive. Kasi palipat-lipat din siya ng bahay dati. So pumupunta din ako minsan. Sabi ko, pare, punta ako dyan. Pero sabi niya, sige lang, ingat lang kasi bawal pumunta sa mga bahay dahil nga lockdown. Hindi ka pwede kailangan naka-mask ka lagi. Basta wag masyadong maraming tao sa isang bahay. So yun lang yung routine ko. Tapos ang trabaho naman tuloy-tuloy eh. Kahit pandemic kasi hospital, kailangan ng staff. Hindi ganun pa rin. Kailangan may board ka. Alam mo ba yung board ko na to, nilagay ko talaga diyan para may purpose yan eh. Kasi kaharap ko lutuan. Habang nagluluto ako, tumitira. Pagtalikod ko, pwede akong tumira. Useful strategy yan, sir. Lalo kung matagal tumira yung kalaban sa online, no, sir? Sige, magtagal ka dyan. Delay mo ako dito ako magluluto. Yung advice na kumpare ko. Sabi niya, ilagay mo yung board mo saan ka ba madalas tumambay. Father figure ka, lagi kang nagluluto ng mga para sa anak mo. O doon ka madalas tumambay, ilagay mo, may pwesto ka sa kusina mo. Ilagay mo yung board mo doon habang nagluluto ka, nag-aantay ka ng kung anong niluluto mo. O, hagis-hagis ka muna. So during the pandemic, sir, na-hook up pala kayo sa sa online darts. So ibig sabihin, napakagand ng practice platform niya, sir. Alam niyo ba na sinabi ni
correct me if I'm wrong, ano? Kung napanood niyo yung first episode ko with Sir James Diaz, sabi niya, you are one of those players, online players, who impressed him talaga. Isa kayo doon sa mga na-impress siyang players. So ito kasi first time na kaming pumunta dumayo ng UK, yun nga yung 2016, siya yung nagpalaro noon. Siya yung humawak ng siya yung organizer. So yun din ang unang panalo ko sa kanila sa palaro nila. Ako yung doon. Ay yung nag-award noon ng mga prizes saka inimbitahan niya si Java, si Jamie Kevin kasi magkaibigan sila noon. Rank number 27 si Jamie noon sa PDC. And Jamie is still good hanggang ngayon siya, good pa rin yan. Parang nagtitrain siya ngayon ng mga bata na para may training school siya ng darts. Yun ang nakikita ko. Kasi friend ko rin siya sa Facebook na inaano ko rin yung Yun, ako yung at saka first time nila yun na nagpalaro ng 501. Dati kasi daw sa UK, puro killers ang laro. Noon pa sana pupunta na kami. Pero sabi ng kumpare ko, sabi niya, pare, killers yan. Wala, boring yan. So hindi kami pumupunta. Nung nag-announce ng 501 doubles saka puro 501. Yun. Sabi niya, that's the time na sige, punta tayo. Yun. Lang kami yata 6 or 7 na nanggaling dito. So nakuha namin halos yung mga major prizes. Kasi may yung doubles dito rin nanalo, yung dito rin galing, pero ang blind doubles ang nakapartner ng doubles na taga rito si Sir Marlo Gadayan. Shout out po for Marlo Gadayan of Dartero Pinoy. Siya po ang presidente ng ngayon ng Dartero Pinoy UK. Tapos kasi may mga pa sila, mga Bullmaster, may highest checkout. Tapos may na yata. Pag pumasok ka ng last 16 is may maliit ka ng trophy. Tapos parang money back guarantee. Parang gano'n. At least meron siya recognition sa sa final 16. Ayun. So nawili kami. Konti lang tayo pero sabi nga ni paring James, hindi naman kayo dadayo siguro kung wala kayong mga tira. Kasi 6 lang kayo, 6 or 7. Halos puro kayo may nakuha na gano'n. Sir, I would like to surprise you with another guest. Ayan po, nakikita niyo po ba sa screen? Binanggit ko siya kanina. Alin? Binanggit ko siya kanina. Nakikita niyo po ba siya sa screen? Sir James. Andito po, Sir James Diaz po, made online darts. Ayan po. Si Outlaw nandyan. Yeah. Balita. Outlaw, kumusta? Ito. Tuloy na ba yung natin? Tuloy-tuloy. Na-order na lahat, pati trophy. Hindi man ako makarating basta andyan na, alam mo na. Alam mo na. Copy sa patotohanan niyo yung sinabi ko kanina, Sir James, ha? Ano yan? During my very first episode, kayo yung guest ko, di ba? Tinanong ko sa inyo kung sinabi ko sa inyo na magbigay kayo ng mga notable names na na-impress kayo during the yung times na nagpapa-tournament kayo ng online. And you mentioned Sir Owen Arsaga. Di ba po? Wala. Si Lastic Man. Plastic Man.
Ito, Sir Mick, ipakita ko sa'yo kung paano ko yan sa darts sa online, ha? Kunwari. Yan. Plastic. Oo, ganyan yung board, di ba? Opo. Pag tumira yan, meron pa yan ganyan, no? Naiiwan yung daliri. Plastic man ang haba ng daliri. Iba yun. Ikaw, Lalagay lang para ka. Kulang niya lang. ikaw ang Kulang nag-ano niya yan, lang. ikaw ang mastermind yan eh. Kulang niya lang. Every game, 9 darters yan. Siyempre, mahalata yung daliri na lumalabas. So, ang ginagawang 10, 12, gano'n. Ayan, kasi yan. Wala na, Okay. ngayong pag natuloy yung September 4, wala na, hindi mo na, malalaman na yan kung lastic man ba o hindi. Kaya nga, Face to face din, no? Face to face po ba 'yon, yung September 4? Yung event Opo. ng po, Maharlika, sir? Opo, sir. Yun naman ginagawa ko dati, kahit kung sa kabilang group pa, so face to face. Tapos, yung kumbaga, inaayos ko lahat yung organization para yung mga player babalik sa iyo. Ganon. Kayo po ba, Sir Owen, handa na po kayo for September 4 kung sakasakali mang i-permit ng ninyo, na schedule ninyo? Sa laro, okay na. Kasi, kailangan mapatunayan hindi lastic man eh. Kinukumbinsi ko na lang yung tropa ko na pero yung isa sigurado na. Sabi niya, this time magbabay boat tayo. Dalhin natin yung sasakyan kasi may mga parang roro rito na 4 hours lang puntang UK. Dala mo yung sasakyan mo. Tapos drive ka ulit papunta doon. Sino yung kasama mo? Si Lindon. Si Lindon. Okay. Sabay na kayo tumuloy para yan na bang maging bisita ko. Siyam. Pero kasya pa rin. Basta okay lang sa Hague. Walang problema. Pauwi naman tayo. Pauwi naman For the tayo. record, sir, for the record, para para maibalik natin yung the bad omen more than the moniker lastic man. Ibalik natin yung bad omen. Ibalik natin yung bad omen. So for the record, sir, ano yung best finish ninyo sa 501 po? Best finish. How many legs po ang best finish niyo, Sir Owen? I tried 10 darts already. Wow. Twice. I had 10 darts already. Wow. Yeah. Walang lastic man yun. Maayos yun. Legit, sir, legit. So that is pulled up by the bad omen, not plastic man. Sir James. Hindi po plastic man yun, Sir James. Bad omen po yun. Maayos. Mais po yun. Maniwala niya kay, pag kami maniwala kay Boy Detergent. Si Boy Detergent yan. Lagi may dalang labahan. Nagbabasa ng kami, kaya pasmado yan. Ay, tayo na. Nagsampay na si Sir James eh. Nagsampay pa, Sabi ko, wag ka muna maglaba. Pagkatapos ng dart, saka ka maglaba. Ang gawin mo muna, mamlan, saka para uminit yung kamay mo. Mamlan, saka muna bago ka mag-dart. Tapos pagkatapos ng dart, saka ka maglaba. Ito naman, sir. Ano yung highest checkout naman na nagawa ninyo, Sir Owen? Ano po yung highest checkout? Na-try ko na online nung nagpalaro siya ng Phil Global against nakalaban ko taga Saudi. Naka-check out ako ng Big Fish. Wow, 170 Oo. May check out na ako ng 170, 164, 158, mga ganun, 148. So, ang gusto ko na lang ini-aim ko sa namakay 9 darts na ako. So, sir, you're one dart shy of having a 9 darter, So, ibig sabihin, yung nakatatlong beses kayo naka-10 darter, ako na yun. So, you have tried thrice, na mag-9 darter, pero you're one. Yun lang ang dream naman ng every player siguro, na
makaano ng best finish ba ng Time Darters. Dream yun. Parang kahit hindi ka maging pro, at least sabi mo sa sarili mo, naka 9 darts na ako. Si Sir James, he admitted to me that he is already out of his prime. While si Sir Owen, I know he's still in his prime. Palagay mo, Sir James, in your prime, medyo mapapalaban ba mapapalaban ba kayo kay Sir Owen? Pare, pasensya na pare ha. For the record of Prime, 5 times All Filipino champion, sir. Oy, 3 times, sir. Oh my God. 6 na pala, 6! 2 championships, 2 championships shy si Sir Owen. 3-time champion kayo, di ba, Sir Owen? So you still have to beat the record of 5, ganun ba, Sir James? No, actually 6 ako, sir, 6. Kalahati pa lang pala si Sir Owen. Kasama yun, sir, siguro yung mga killers. So sinurpresa ko pala kayo dito. Sinurpresa ko pala kayo para mapahiya kayo kay Sir James. Killers. Hindi, malakas Nadali yan. tayo doon. Kasama yung killers. Isa sa mga kumbaga pinaghahandaan ko pag maglaro yan. Malakas yan si Owen. Kasi sir, si Sir Owen, if you will try to take a look at him, si Sir Owen still has much gas left in the tank eh. Parang marami pang ibibigay eh, di ba sir? Marami pa siyang kayang ibigay eh. Hindi naman kasi ang problema ko, umakyat na rin sa kamay ko yung gout ko eh. Oh. Kaya minsan, yung throwing hand ko talaga, minsan pagka napasobra sa tagay tsaka sa pagkain ng masasarap, kumikirot. Yan ang problema ng darters. Kahit si Parin Jojo, kaso si Parin Jojo, Yung throwing hand niyo po yun? paapa lang yun ang kinakana. Sabi ko, huwag mo nang antayin umakyat yan sa kamay mo. Mayayari yung boy guna ba? Paano naging boy guna yun? Muna kasi sa Bisaya, yung ang tawag nito, mag-cultivate ng lupa. Ayan. Kaya guna yun. O ito sir, let's just say kung medyo maagang natuto kaya si Sir Owen na maglaro o natuto na kayo nung nasa Pinas pa kayo, would you have achieved more than what you have achieved in your already last year's darting career, sir? Siguro kasi ang darts, kailangan mo ng more time para maging matured ka at maano mo yung Mostly, kung hindi ka masyadong gifted, siguro kailangan mo ng time na mag-practice araw-araw. Kasi parang 10 years na ako. 10 years na ako ngayon na naglalaro. So I started 35 ako na makilala ko yung darts. Si Paring James, yata naging Robson player ito Naging national champion to Oh, you played for Robson, sir? Sir James? You played for Robson po? One-off lang siya, one-off. Kasi okay. on the way ako ng UK, yung time pa ni sino ba yun? Ricky Mijares. Ricky Mijares, Boy Parfan. Kasi yung mga time na yun. yes, sir. Napunta ko ng Manila, tapos kinulang sila ng player. So sabi ni Sir, yung sino yung namatay, yung manager. Manager. Ha? Tito Song Kuya po. Tito. Ayan, ni Sir Tito, sabi niya, Jing, gusto mong laro? Sabi ko, why not? Ito, minsan ka lang makalaro ng, yun lang yung one and only ko na national open sa Pilipinas. At saka siguro, malakas yung tamba ko nung time na yon, kaya kinuha ako ng Robson. One-off lang naman. At least, sir, to play for Robson even once, no? It's already, an honor. Kung katagal ko kayo pinag-ingatan yung uniform ko sa kanila, umabot kaya ng 12 years. Kaso ngayon, pag sinuot ko ngayon, parang yung nag-cycling shirt ng dating, body fit na So,
binitawan ko na. Malaki-laki ng tiyan eh. Ay, ganun. Eto, Sir Owen, you're making a name in Ireland right now. So, alam mo naman ninyo, dyan sa Ireland, medyo, maganda ang recognition sa darts, di ba? Kahit po dyan sa area ninyo, Sir James, di ba? Magandang recognition sa darts. Ngayon po, alam nyo naman, dito sa Pilipinas, yung sports natin, no? It lacks recognition dito sa Pilipinas. So, may mga message ba kayo sa mga leaders natin dito sa Pilipinas regarding this matter po? Owen, umpisan mo. Well, sa akin kasi, naglalaro na ako dito noon. I mean, umuwi ako minsan na nakapaglaro ako dun sa may Julius Bar. Yung Julio, manager po ni ni Gilbert Ulang yan, di ba? Si Julio po. Doon ko Julio namin Santos. si Gilbert Ulang. Santos ba? Si Flores. Tapos si Wax, tapos si Joden, which happened na Blades from Baguio. Mhm. Baguio. May tira ang batang yun talaga. Maganda yung tumbok. Tapos naging partner kami sa doubles doon kasi one night lang. Tapos bang pera-pera. It's happened, kami yung nag-champion. Kami yung nanalo against kay taga na Botas. Yung si pangalan ko. Yung taga na Botas, si medyo maliit eh. Gionson? Na-block. Boy Gionson po. Hindi. Yung nag-represent dati sana hindi pumunta sa UK na qualified siya na maglaro sa UK. Hindi siya pumunta. Pumunta siya ng Hong Kong instead. Oh. Hindi po ba si Prusian Arsena yan? Hindi. Hindi po. Well, anyway, naglaro kami kaming nanalo ni Jordan. Tapos yun. Pagbalik ko rito, pinost ko sa Facebook na partner ko. Nagkataon yun pala, yung kasama ko dito, si Dino, pamangkin niya si Jordan. Pamangkin ko yan. Sabi niya, pamangkin ko yung nakasama mo sa laro. Ganun ba? Kaya pala magaling din mag-darts kasi darters din yung kasama ko dito. Na hindi ko alam na darter siya kasi yung kaibigan ko na yung si Dino, taga rito dito na siya, naka-base. Nagkasama kami sa trabaho sa Manila dati. Sa Ratsky, Malate. Tapos pumunta siya dito, nauna siya sa akin dito sa Ireland. Hindi ko alam na darters din siya, nagda-dart siya sa Baguio. Taga Baguio siya eh. So, pamangkin ko yun. Sabi ko, magaling. Galing magtumumbok. Edward. Edward Edward Santos. Edward Santos. Si Edward Santos pala, nakatrabaho ko rin doon sa Malate. Hindi ko na natandaan. Na nakatrabaho ko siya sa Ratsky Malate. Hindi ko siya natandaan nung sinabi na lang ni Wax na nag-Ratsky din yan. Alam ko na, kilala ko na kasi siya. Ayun. So, siguro ang masasabi ko, kasi sa atin naman mahirap kumbaga kailangan mo ng pera para pumunta sa mga tournament. Saka kahit sabihin mo darts lang yan, mahal. Mahal pa rin kung sa isang regular na kumbaga wala sa atin hirap kumita ng pera pagka bibili ka ng set ng darts mo. Medyo mabigat pagka bibili ka ng bago talaga. Siguro second hand pwede na rin pero para pang-practice lang. Kung
Ang ano ko nga, iniipon ko yung mga ano ko, yung mga boards and mga accessories ba. Para pag inaano ko yan, pinaplano kong i-box para pag uwi ko, pwede kong ipamigay sa mga nandun. Sa mga kakilala na darters. Ang ano lang sa atin, kailangan talaga makapasok tayo sa ano yung bang sa Q school. Yeah. Kaso Q school po. pera nga rin. Sabi ko nga kay paring James, total ikaw, British ka, pwede ka siguro umampo ng national player sa atin. Pasok natin sa school, sa Q school. At para kumbaga ma-recognize naman ang laro na ang mga Pilipino sa darts. Sabi ko nga, why don't you try yung kaibigan niya si Java, ayun, manager yata yung asawa, nagmamanage ng mga player, yung asawa ni Jamie. Kailangan kasi noon, yung mga ganun kasi kailangan makita niya yung yung mga history ng laro mo. Kasi siyempre, bottom line is, being a manager, pera-pera din yun. Siyempre, mayroon din silang inaasam na kumbaga, balik ba? Kumbaga. So, siguro, gusto lang makita yung mga player talaga kung may potential kaya ganun. Kasi ang bottom line yan is pera-pera din. Pag mag-manage sila ng player, of course, kailangan din nilang kumita for the long run. Makabawi din sila sa sa gasto. Pero, sila. Si Lawrence Silaga nag-champion siya naging world champion siya sa soft tip, no? Pero despite winning so many championships, world championships, no? Hindi pa rin nare-recognize yung laro natin. Until there was Philippine Open in 2018. Yun, kahit paano nagpunta doon si Senator Angara, and syempre buhay pa si President Tito Songkuya noon ng NDFP. And syempre sinuportahan siya ng isang congressman in the name of Congressman Bem Noel. Yun, unti-unting nagkakaroon ng recognition. Pero sa palagay niyo po ba sapat na yon? Tingin ko kulang pa rin. Kasi dapat yan sana di ba si Senador Pacquiao, di ba parang sinusuportahan din niya yung sports nga, yung dapat hindi lang boxing, di ba? Kasi nagpapalaro din siya under his name. So siguro kailangan pa ng konting support na para sa siguro kailangan pa din niyang ma-involve ng medyo malalim na pa sa darts para siguro maano natin na ang ng ating mga players yung maano ba natin, madala natin maipakita natin na we can play better. Kasi tignan nyo ang basketball team natin, no? No offense man, pero hindi siya recently hindi siya nakakarating ng kahit na quarterfinals man lang, di ba? Elimination phase pa lang. Nadadali na tayo eh. Pero ang tindi ng suporta ng gobyerno at saka ng mga private entities sa mga basketball players, di ba sir? To the extent na yung mga uniform nila merong smart Jokes to go na nakalagay. Pero sa darts, wala kang makitang ganon, no, sir? Wala kang makitang ganon eh. Wala nga eh. Yung nga din ang nakausap ko minsan actually, kagabi lang, after na nag-usap tayo, nakita ko si Noel, naka-online. Tinawagan ko. Naka-base na pala siya sa Tacloban. Sabi niya, 4 months na ako rito. Na hindi siya nakapasok. Parang disappointed siya, hindi siya nakapasok dahil sa bracket nila, sa Group D. Parang group of death. Sila mga kasama niya. Nagkasama sila pa ni Lawrence sa yung isa. Hirap. Sana man lang nakahiwalay sila ng grupo.
Kahit sana Eh, seeded man lang sila sira. kasi mga dating ano sila representante sila no. Kahit sana naging seeded sila. Parang ganun Sabi siguro. ko sana, dapat may ano, yung ranking talaga na, halimbawa, rank number 1, number 2 ka, kailangan second round ka na or ano, hindi ganun na mag-elimination muna yung ano, kumbaga mag-round robin muna yung mga nasa lower Oh, lang. so Laddy Rice ang dating ano sir, Laddy Rice Mm. sana. Yeah. Parang ganun ang ano ng PDC. Halimbawa, second round na maglalaro yung mga rated ng mga ganito o kaya third round. Para ba may ano sila, may one step na ahead na nandun sila. Na kasi pinaghihirapan naman nila yung kung paano sila nila narating yun eh. Kasi may Darts, may ano may ano ka minsan eh, may yung bang hindi ka pa umiinit. Oo. Eh, tapos dali ka na agad sa first round, 'di ba? Sayang. Ganito yan sir, di ba tayo ang Pilipinas is the pearl of the Orient Sea. Kayo mga players diyan sa ibang bansa, Sir Owen, Sir James, si Sir Jojo Tamares, you went you went there to showcase your talent. You remain undiscovered. No, till nagkaroon tayo ng mga networks na ganito, na may kakilala si ganito, nakakilala sa ganyan. Then dito lang tayo sa ganito na expose, di ba sir? So, itong mga talents na ito are considered pearl. Kasi parang nakatago pa tayo sa shell, hindi pa nila tayo na-discover. Naniniwala po ba kayo doon? Oo naman. May isa pa eh, yung may magaling din sa Norway, si Marvin Ramos. Nakakalaro ko siya ng online, si Sir Marvin Ramos. Opo. May maano rin yung ano, may tumbok din yun. Magaling din yun. So, maganda ang feeling. Siyempre, sabi ko nga, iba ang feeling ng naiiba ka at tinatalo mo sila. Kagaya nitong achievement ko nitong before pandemic, nasali ako tryout yun within 10 weeks na by points, kailangan makaano ka ng certain point para magpasama ka sa team na i-represent nyo yung city nyo sa ibang counties, mga ano. So, first time ko, second time kong nag-try for yung una, hindi ako nakapasok, kinapos. Tapos pangalawa, yun, napasok ako. Maganda yung feeling na naglalaro ka, alam mong tinitignan ka ng iba, ng mga locals. Oh, who the fuck's that guy? So kasi sa Pilipinas, sir, sa totoo lang, kahit pa-classified player ka, if you are not Lawrence Ilagan, if you are not Gilbert Ulang, if you are not Noel Malikdem or Alex Tagaraw or Christian Perez, no? Hindi ka kumbaga parang hindi ka recognize, no? Hindi ka mare-recognize, sir, no? Hindi ka gaya diyan. You are enjoying the best of your playing careers kasi kahit paano nare-recognize kayo diyan eh. Ano ang gusto nyong sabihin doon sa mga players natin dito sa Pilipinas na bagamat napakagagaling nila, hindi sila nare-recognize? Some words of encouragement lang po para sa kanila. Si Sir James. Ayan po. Ito na. Maraming dapat, para sa akin, maraming dapat baguhin sa sistema at saka sa players. Una-una, sa sistema, dapat kumbaga, yung mga doubles na competition, pang extra na lang yan. Focus on single. Yan kasi ang problema sa Pilipinas ngayon. Halos kung magkailangan ng mga tournament, kahit sabihin mo hindi masyado malaki, puro doubles, ganun. So hindi na-improve yung individual na talent. Pangalawa, yung sistema ng palaro. Dito, yung mga player sanay na maglaro na may mga choker. Kasi pagdating sa labas sa stage, may mga choker. Tayo doon,
sanay tayo nagtutsok sa sarili. Yun ang Yung napansin kumbaga, ko na. ang momentum naiiba. Kahit sabihin mo, Juan, kahit nung lalaro ako sa Pilipinas nung umuwi ako, kulilat ako kasi nawawala ako sa momentum. Yung Nagsuslat ka hinihintay mo pa. pa yung nagtutsok. Ganon, hinihintay mo pa. Tapos yung choke na ginagamit, pag hawak mo ng pin, iba na rin. Mga simpleng bagay na pwede sanang baguhin. Pangatlo, ang kumbaga yung clothing. Kumbaga, sa Pilipinas, meron mga naka-jersey, naka-shorts, naka-maong. Pagdating mo sa big stage, hindi ka sanay magsumuot ng sapatos at saka slacks. Iba na rin yun. A small factor pero it will make a difference habang sa pagpapalaro. Sa management naman, sa mga top people sa NDF na ganon, siguro, kumbaga, dapat imimik nila yung kung paano nilalaro yung darts sa world stage. Mimic nila kahit sa local na mga tournaments, regional, ganon, imimik nila yung paano pinapalaro. Para yung mga player, nasasanay sa mga ganong sitwasyon. At saka sa mga players naman, individually, meron kasing iba, napansin ko nung araw, pag sabi na singles ang laro, tapos meron magaling, umaayaw na. Lahat gusto manalo. Oo, gusto manalo. In fairness, siguro, sa bagay, individual na attitude naman yan. Ako, gusto ko makalaban yung magaling para matuto. Kaya nga, malakas ako, Owen, di ba? Oo, first time kitang na-meet nung nagpalaro ka eh. Naglaban tayo sa semis. Kaso after nun, hindi ka hinahanap ka ng mga isang oras siguro. Yung pala, nakalimang yosi ka dun sa baba eh. Hindi ka bumalik. Malakas nga. Malakas nga. Ah, Malakas nga. napalakas ang yosi. Semi-finals yun eh. Alam nyo kasi dito, tulad nung kahit na mga small tournaments or liga, kumbaga kahit sabihin mo na small town lang yan, pagdating ng mga finals na ganun, merong mga recognition, talaga pinaghahandaan in stage, kumbaga, for example lang, ganun. So, pag nandun ka na sa stage, yung mga players sa Pilipinas dapat masanay ng ganun. Yung merong pinapanood. Yung mga ganun na feeling ba? Kasi naalala ko nung araw, yung stage naman, ako lang nag-iisa, halos maihi ako sa nginig. Siyempre, first time. Kasi hindi sanay. Kaya, nag-time out nga ako. Minsan lang nag-time out sa tournament. Ako pa. Nag-time out para lang biglang shot, para papalakas loob. Pero, ganun nga, sabi ko, dapat masanay tayo na merong mga ganun. Sa Pilipinas, dapat sana merong mga liga-liga. Huwag lang yung money in, money out. Ganun ba? Para unti-unting mabibuild up yung mga, kumbaga, kasi pag merong liga, doon mo makaklasify yung mga players. Para dahan-dahan, umaakyat yung, kumbaga, malalaman ng individual na players na nag-level up sila, ganun-ganon. Kasi pag money in, money out, parang, kumbaga, pustahan na lang. Hindi masyado, kumbaga, ano tawag nito? Hindi ka talaga ma-recognize sa mga pustahan lang. So dapat siguro system-wise, bagay, medyo madali lang sabihin, pero alam ko mahirap gawin sa Pilipinas yan kasi siyempre mahirap din ang buhay doon. Pero if ever nga meron silang chance, yung sistema probably kailangan siguro nilang tingnan at saka pag-isipan kung ano ang paraan na mapaangat yung mga individual na talents. Kumbaga, ma-develop, kumbaga. Kasi dito, kahit sabihin mo na, Juan, kahit sabihin tulad last Wednesday, nung nag-umpisa ang liga, tapos nag-start ng singles competition. Ganon. So, nung nalaman ko na merong 7 times na singles champion, dati-dati hindi ako nalaro ng Wednesday kasi yun nga, duty yung asawa ko noon. Sabi ko, laruin ko to para lang masubukan yung galing niya.
So, ayun, sinubukan ko nga. Sa awa ng Diyos, first time, meron naman ako isa, first of this year. So, ganun-ganun lang yun. Kumbaga, kung hindi mo subukan, hindi mo malalaman. Yun ang gusto ko kay The Rock. Tumaka na ng paunti-unti. Pero Sir Owen, Eh, mas kasi ano, inspiring bang ano dyan? Mas inspiring talaga na maglaro siguro dyan, ano sir? Mas Yeah. inspiring na maglaro dyan kaysa... Talaga, totoo yun. Totoo yun. Iba talaga ang feeling eh. Yung bang sasabihin sa'yo, umaga bigla ka na lang tatawagin yung pangano. Hi, Owen. Mga kilala ka na halos ng mga players. Tapos ikaw hindi mo sila kilala. Kasi iba yung iba ang ano mo eh. Kaya lagi maano ka talaga nila. So kayo sir, marami Related kayong mga ka. grupo na sinasamahan dyan, ano? Actually, the two of you came from Darterong Pinoy, di ba sir? So, ito kay Sir Owen, how do the groups you were in during the past and present mold you to what you are right now, sir? Did they have a significant contribution or significant contributions to your darting status right now? Oo, malaki. At nagpapasalamat ako na naging kagrupo ko group part ako ng group ng Darterong Pinoy UK. Malaki ang ano kasi unang-una sila yung under sa kanila yung mga naging sila yung mga nagpapalaro. Actually, Darterong Pinoy, Pero napapansin no ko. regret naman na andun pa rin. May mga laro pa rin naman sila na pag pupunta pa rin ako kung may chance. Tsaka solid ang yung Darterong Pinoy dati nung solid eh. May mga charity silang kaming ginagawa na ganun. Tapos siguro itinutuloy pa rin nila hanggang ngayon. Hindi na rin ako kasi nakikibalita. So napakasimple ng Darterong Pinoy pero cradle sila nitong ng mga napakagagaling na players na hindi lang sa laro pati sa leadership. Kagaya ni Sir James, di ba Sir James nanggaling po kayo sa nanggaling din po sa Darterong Pinoy. So see, cradle yan ng mga cradle yan ng mga leaders na nag-grow na nakakapag-lead sila at nakakapagtayo rin ng mga grupo aside doon sa pinanggalingan nila. Andiyan si Sir Owen, si Sir Jojo, di ba? Andiyan sila na napatunay na talagang malaki na itulong, di ba sir, sa mga players ng Darterong Pinoy. Kasi hindi rin namin malalaman may mga laro sa UK kung hindi sa Darterong Pinoy. Hindi kami ma-update. Kasi may grupo din kami dito, Darterong Ireland, Kaso nga, yun, dati malaking grupo rin dito. So, hanggang sa iilan na lang kaming natira at ako na lang ngayon ang medyo active sa team ng iba ng mga puti. Siguro may mga priority sila na kaya Maris dito. Okay, I hope sasamahan tayo ni Sir James dito. So sa mga manonood natin ngayon, pag may bisita kayo sa bahay, isa sa mga bagay na usisain nila ay yung photo albums ninyo. Now, let's take a look at some pictures that include Sir Owen. Bahala na si Sir Owen o kaya sasamahan siya ni Sir James na magkwento ng kaunti sa atin about what's in each picture sa gallery na ipa-flash ko sa screen. Okay po, ikon natin. I-share natin tong screen ko. Marami-rami ito. May hawak na trophy eh. Paano to, Sir Owen? Mukhang champion to Yan, lang yan. Sa Leicester yan, palaro ni Sir James. Second time yata palaro niya, third time. Semi-finalist lang yan. Kasi yung nanalo, yung nag-champ dyan, yung kumpare ko. Semi-finalist po kayo dito? Yung mentor,
si Grandmaster Paring Vidal. No offense meant, sir. Tinalo niya yung itong nasa kabilang linya. Ah! No. So no offense meant, sir. Parang parang mas bata kayo dito. Parang mas bata kayo ngayon kumpara dito sa picture nyo dito, Sir Owen. Ito yan. Ito yan. Okay. So semi-finalist lang meron kayong meron kayong ganyan. Ang ganda, no? Dito usually pag semi-finalist ka, bibigyan ka lang ng konting proof of recognition. Pero malaki Usually, yung malaki yung pot money na binigay sa akin yan. Wow. Ito, Sir Mike. Sir Opo. Mike, ito kasi yan, lalo na pag ako nagpapa-tournament, meron kasi mga baguhan din. So minsan kasi, para ma-encourage na maglaro ng more, kahit sabihin, kasi pag magpapa-tournament ako, kunwari, for example, sa singles, aabot ng last 16, meron kang trophy niyan. Yung makapasok ka ng last 16. So kumbaga, para lang ma-encourage na maglaro yung ibang mga baguhan, siyempre, minsan trophy is one of the thing na may-engganyo ka maglaro. Kasi nung minsan nga, si Owen, nagreklamo sa akin yan nung siya nanalo minsan eh. Dinismantle pa yung trophy, di magkasya sa bagahe. Ito yun. Saan? Paborito kong trophy. Unang-unang yan. Wow. Nila ang yung isang boteng whiskey hindi kasya. Sinubukan nyo nang uminom dyan, sir, sa trophy niyan, ha? 2.5 yata ang laman nito. Yeah. Saka yun yung palaro ko na-invite ko yung si Jamie Kevin na mag-award. Tama. Sir, Para yung so next week. tuloy. Ayan. So ito, no? So sponsored po ng Darteron Pinoy UK or sanctioned nila? Sanctioned po ba nila ito? Sanctioned po ng DP UK ito? Sa Stoke naman yan. Nandiyan yung founder ng DPUK, si Rovi. Sir Rovi Mildado po. Sir Rovi Mildado. Si Marlo, yung isa. Saka yung kumpare ko si Drunken Master, yung taga Baguio. Yung ni Jodin, si Dino. At yung sa likod na yun hindi ko kilala yun. Tumawa ka. Nag-OC lang yun. Ako ba yan? Ako ata yan Ako nga. Hindi, si Darak. Walang buhok Darak. Ito. Ayan, yung kumpare ko. Yan yung Grandmaster ko. Yan, kami dito kami yung nag-ano sa doubles. May doubles dito all over the Dublin. Mga puti yung mga kalaban. Nag-partner kami ng doubles. Kasi sa liga, pag matatapos na yung liga, ng sinasabi ko kanina na within a year, may mga big event na lahat ng mga teams mag-representative ng doubles. Kami yung nag-partner sa doubles. Nakuha namin yung doubles dyan. Kaming dalawang Pilipino. Kaya pero sa loob na ng headquarters ng NCDL na North City Dart League. Diyan ang laro. Ito sir, mga ilang taong kayo dito? Dito, mas bata kayo dito, sir. Mas bata kayo dito. Naka-photoshop lang yan. Yan yung unang-una naming uniform. So yan ang unang ko sa team ng kumpare ko. 2013. The father figure. Yan ang sinasabi kong The father figure, Owen Arzaga. Partida, may dalang anak, Time yan ang unang-una ko pang naglalaro pala, yung masyadong addict pa tayo dyan sa laro. kahit nagmamind, maglalaro pa rin dala-dala. Tulog ang anak ko dyan eh.
ano pa namin yan, medyo buo pa yung grupo dito, yung sa Ireland. Kasi nag-organize siya yung all Filipino yan, and nag-organize yung sa kasama ko. Lagi siya nagpapalaro noon. So yan Wala pa itong akong trophy, sir. Yan ang pinaka-precious na trophy, di ba, Sir Owen? Sabi ko, advantage yan kasi may pabigat sa harap. Mga steady ka. Stable. Naniniwala po ba kayo dito, Sir James? Ito ang most precious trophy ni Sir Owen. Oo. Bagay, pre. Parang champion na champion. Ayan, kasi natawa ako dyan nakaka-check out ako kahit may Really, sa habang naglalaro ka, talagang nakasabit si baby? Hindi, pag ganyan, yan, time na yan, sa trabaho si Mrs., akong naiiwan sa mga bata. Kaya dala ko yung mga bata sa laruan. Galing na. Bait naman ni Sir. Alagain pa yung yan. Kaya may nilagyan ko dinala ko yung carrier pag naglalaro. Eto, trophy na naman. Ano na lang yan, props na lang yan kasi yung pangalawang palaro ni Sir James, yung online. Yung sa Filmmade Global. Pero yan, trophy ko na yan ang una kong trophy sa UK. Pangalawang na yan, games ng Filmmade online. Ang una kasi si Jojo yung nanalo. Tapos yan, pangalawa. Una. Ito. Yan. Yan ang grupo. Yeah. Kami kayo Pinoy dito, Sir, ha? Yang nakablo yan yung nag-organize dati. Paring Paul. Tapos yung anak niya, yung katabi niya dito, yung may hawak na trophy katabi ko, anak niya yan. Sila ni Sir Marlo ang nanalo sa doubles, nag-champ sa doubles. Tapos si Drunken Master yung naka-itim, naka-Batman na t-shirt. Ang tito ni Jordan. Ito. May Duterte pa eh. Oo nga po, napagsiguro may Duterte pa. Ito, champion na naman siguro to, Sir. Yan, doon pa rin sa unang mga yan, yung may dala-dala kong after ng dala ko yung anak ko. Yan pa rin yan. Oh. Nanalo Swerte talaga si baby, Sir. Organizer. Nagsisimula pa lang. Panay-ayos yata ito. Team ko yan eh. Team ko yan ng players, parang awarding yan ng Player of the Year. Players of Players, something like that. That's the team. Ang mahirap lang sa mga ito, Sir, sumobrang dikit sa inyo. Baka mamaya matapakan nyo itong mga ito. Lalaking tao. Ayan. Another award. Ano yan? Most 180 yan. Oh, really? Nakailang 180 kayo dyan, Sir? Sabi ni Jabba dyan, you can have the trophy. The envelope. I look after it. You can have the trophy. So si Jamie Caven po ang nanalo ng most 180s. Siya yung nag-award. Siya po yung nag-award sa inyo. Nakailang 180s po kayo dyan, Sir? Nakailan po kayo na 180s dyan? Throughout the tournament na yan? Apat yata. 4, 5. Mga ganun. Marami na yun. Sabi niya, okay, you can have the trophy. Sabi niya ganun. Never mind the envelope. I'll mind it. Loko siya. Ito, Sir, andito si Jordan. Si Jordan itong nakaitim. Yan, umuwi ako, first time ko nakalaro sa Pinas. Umuwi ako dyan. Pusta-pustahan. Si Denver Jordan, Denver Oblades of Baguio City. Nakalaro ko rin ito eh. Oo. Matindi rin to. Matindi rin po ito. Yan ang ni Dino, pamangkin niya. Diyan niya nakita. Sabi niya, pamangkin to yun. Nung bumalik ako dito, nakita niya sa Facebook. Pamangkin ko yun. Ito, Sir. Ito, dala niyo ulit si baby.
Halata mo dyan kung sino si Drunken Master eh. Opo, yung ano, yung ibang kilos. Nakataas lagi ko. Mananalo na sana kami sa doubles natin yan eh. Tignan yung influence nyo, sir, ha? Tignan yung influence nyo, Sir Owen. Yung ano doon, merong ano doon, Irish yata ito, pero nakasuot ng Pilipinas. Irish yan. No, sir? So, see the influence of an Owen as Arsaga, di ba, sir? Nakasuot siya ng Pilipinas. Okay. Ay, sir, Yeah. actually, hindi lang yan, ha? Back-to-back yata yan. Meron Yan. singles and doubles yata ito, ano, sir? Doubles yan, tsaka nung ako yung nakakuha ng singles. Tapos sa doubles ako. Kami Sarap pa rin ng tulog yan pag ganyan. Champion ka na ng singles, champion ka pa ng doubles, no, sir? dito yan sa Ireland. So, si Lyndon Monroy, siya po ang nag-award sa inyo. Ay, doubles nga pala, kakampi niyo siya. Doubles po. Horse and Hound po ang pangalan ng tournament. Nung pub team. Yung pub team po. Nilalaro namin. Mukhang Yan. mapapalaban ng international dito, sir, ha? Umuwi na kami niyan, arrive na kami dito, nakabalik na kami sa airport yan. Yan ang yata yung ang lakas na paring Dino yan nung time na yun. Pero nung last time na na nag-partner kami sa double sa UK, nga lang, semi-finals kami naglalaro. Kaso Parang na-mute yata si Sir Owen. Ayun, narinig natin. yun, sorry. Na-mute ba? Hindi ba? Opo, medyo na-mute po Ayun kanina. nga, yung last time na nung bumalik na kami, nag-partner kami sa doubles na naglalaro kaming semifinals, napalakas ang yung 750 ml na whiskey na kalahati niya. Oy, grabe! Hindi na Master nga talaga. makatapon eh. Ang huli na lang, ang kinalabasan, then, talo kami. Pinagbabasag yung bote. Patay tayo dyan. Sir, another trophy, ha? Yan. Saan yan? Dito yan, liga yan. Every week. For ilang weeks ba yung liga na yan. 10 weeks din yan. 5 points. Wow. Medyo malaki-laki yung laman nung envelope. Akin na ibig na. Pero hindi yan talaga yung trophy niyan. Ano lang yung props. Ang trophy niyan ito. Hold it, please. Hold it, please. Okay. So props lang pala yun. So yan talaga Yan talaga yung trophy nakuha nyo out of that tournament, sir? Oo. Ayan lang nila. Yan yung sinusulatan lang ng mga winners ng pangalan sa baba. Okay O po. yung year na ito na nanalo. Parang nandun lahat ng pangalan sinusulat. 2019, 2018. Tapos, bibigyan ka ng isang trophy na para sa'yo lang talaga. Yan dun sa pub. Iniiwan sa pub. So, syempre, karangalan ng pub yun, sir, ano? Pag yung nakakuha yung player nila ng no? Para makikita nila kung sinong nanalo yung taon na to. Kung sinong nila. Andun naka-record yan, nakasulat. So, siguro niyan, sir, marami ng markings yung yung pub day ng pangalan ninyo, no, sir? Ito, panay Irish na naman. At ilan lang nakita kong Pilipino? 1, 2, 3. Tatlo lang po. Opo. Yan po yung mga teammates ninyo na Yan ang unang-una kong teammates. So, accommodating naman sila sa inyo, sir. Ibig sabihin Accommodating sila. Oo. Hindi sila pag ako kasi pinag-aralan ko kung paano maglaro nang walang inom. Kaya, para makapag-drive. Kasi ako nagda-drive dito sa
kinukulit ko pa yung mga kasama ko yung Pilipino eh. Pupunta sa laro. Kasi mga alas 10 ng gabi nag-umpisa ang laro sa gabi. So, dadaanan ko sila. Kaya kailangan hindi ako nakainom. Hindi ako para pag sinita man ng pulis sa daan, okay ako. Hindi, pag may breathalyzer kasi minsan. Ay! So, dadaanan ko sila. Okay naman. Nung una medyo hirap ka, may pressure eh. Hindi ka makaano ng lakas ng loob hindi ka makahinga ng lakas ng loob sa tagay. Pero at the end, makukopi mo yung pressure. Pero sir, naging mas matatag kayo nang dahil dun sa sitwasyon na yun, sir? Na kayo lagi ang pinagdadrive, Tumas tumiba yung dibdib nyo doon. Pero itong kapitan namin dyan yung isa yung medyo, yung katabi nung babae, yung medyo matanda-tanda na. Apo. Yan nagbibigay yan ng panggasolina pagka medyo malayo. Okay po. Yeah. Here's for your petrol. Okay naman. Another Darterong Pinoy event po ito. And nakilala ko na siya, the Drunken Master, yung nasa kanan. And sino pa ba yung nasa kaliwa? Siyempre. Medyo Sino po ba shiny. yung nasa kaliwa? Sino yung nasa kaliwa? Ay, nasa kanan. Hindi. Kanan ko ito eh. Kaliwa nyo siya. Yung sino ba yung nasa kanan Hindi niyo? siya mamukhaan kasi medyo shiny yung taas eh. Ito yung Yan. B. Ayan, nag-qualified ako ng So you are, sir? So, to? Dublin. Sabihin Dublin classification yan. na Team ako. B? Team B yan noon. Ngayon Okay po. na ako sa A, yung all Irish na. All Ireland. Yeah, magandang package dyan. Kasi malayo yung biyahe, pero libre lahat. Ang gagawin mo na lang maglaro. Isa niyo pong Pinoy, sir, Pansin ko po. Yun nga. Kaya very proud. Kaya nga sabi ko, iba pag naiiba ka. Pinoy Maganda ang pride feeling. in Ireland. Tindi. Saka lalo na pag tinatalo mo sila. That's Robican Rodriguez pala, That's a day. Si Robbie, Kasi- di ba po? Yung kumpare ko, mahilig din kami mag-fishing eh. Nung time na sabi ni Paring Paul, gustong unang punta nila kasi dumadayo, umiikot sila Robbie, sa Players Championship sa PDC. Kasi tour card, may card, sila, holder. Tour card, oo. Kaya pumupunta sila ng Dublin, iba-ibang European tour. Friend ni Paring Paul mo si Robbie, tumawag, sabi, saan kayo? Sabi ko, nandito, nag-fishing kami. Daan kami dyan. Kasama ko si Robbie at si Tony Alcenas, yung Spanish. Tony Alcinas po, opo. Oo. Pro yan po. Pro po yan. Gusto man kami dyan, tapos hanggang inabot kami ng mga alas 3 na ng umaga. Umikot kami ng mga pub. Sila may laro pa the next morning. Okay naman. Mabait yan. Lalo na si Tony, minsan nakakalaro ko yan sa online. Oo nga po yung mga pro noong pandemic talaga nung kasagsagan ng pandemic talagang talaga naglalaro ng online yung mga yan Hindi ko matetsempuan mo sila talaga. Sabi ko nga minsan din kay Robbie, "Sir, laro mo baka pwede tayong maglaro online." Sabi niya, "No problem." Kaso nung time na yun, may mga liga-liga yata na kaya hindi ko na siya na online. Pero si Tony, mga 3 beses o 3-4 kung nakakalaro online. So kanina sir, champion ka ng doubles. Ito yung ka-back-to-back niya. Sa singles na po, Horse and House Pub. Opo.
Mm. Ang tindi rin, ano, nakakuha ka na nga ng trophy, tapos may Air Jordan 11 ka pang sapatos. Galing Pilipinas yan. Hanggang ngayon, buhay pa yan dito. Tagal na yan. Bawal yan. Hindi dapat naka-rubber shoes. Kasi dito, kahit pub, kailangan naka-black shoes na leather. Tapos slacks. Ng mo. O kahit basta black shoes na Na purong black po talaga. Oo. Ganon sila, medyo mahigpit sila sa dress code dito. Buti sir, hindi nila sinisi yung championship ninyo dahil doon sa violation of the dress code. Hindi naman. Medyo lasing na sila siguro. Pero yung may kaibigan ako, yung may hawak kaninang aso, Opo. dati yung PDC kasi pumupunta pa dito para sa ranking ng mga naglaro sila, hindi pa ako naglalaro noon. Kinukwento nila sa akin. Nasa quarterfinals na siya. Quarterfinals, last 8, mga ganon. Yeah, last 8 quarterfinals, di ba? Opo. Nagprotesta yung yung kalaban kasi nakamaong siya. Hindi siya pinalaro. Kasi sa PDC, sabi hindi tama yung dress code niya. Hindi siya pinalaro, pero ang lakas niya tumako noon. May nakalaban pa siya noon na tinirahan siya ng 180, tapos sinagot niya 180 din. Wow. Pagbalik ng kalaban, ang tagal, hindi makatira. Yun pala, nagkaka-heart attack na. Hala. Emergency. Yun ang hindi niya makalimutan lagi yung sinasabi. Ay, na siya, nakapag-heart attack, may kalaban na siyang na-heart attack sa tira niya. Para bang Ted Hankey nung araw versus Michael Van Gerwen. Kalaban ni Ted Hankey. Ganun po, no? Pero si Ted Hankey talagang natapos niya. Yun. Ito. Yan sa Blackpool. Wait, si Sir Robbie yung naka-orange, di ba? Robbie Mundato yung naka-orange. O si Darius naman yan. Taga Romblon. Sino yung tinalo mo doon, Owen? Sa finals? Sino bang nakalaro ko dyan? Sa finals? Oo. Masamang loob na natalo nun. Siguro si James yun. Ikaw ba yun? Parang hindi ko na maalala. Sir, okay, nalimutan na. Hindi, hindi ko talaga makalimutan yung unang-una eh. Kasi ang tagal na hinahanap eh. Kayong pala, bumaba, nakaupo doon, nag-yosi, naka-5 stick yata. Organizer. Organizer na mawawala. Magpa-finals na, naglalaro na yung finals, wala organizer. Oh. Yan. Ito yung sinabi yung dress code niyo, no? Pag yung kayo ay taga Dublin, kayo ay kailangan naka-blue, di ba? Naka-blue kayo. Oo. Hindi, yan sa team. Sa team yan. Sino po may birthday dito? Ang may birthday niyan yung kalbo. Dalawa Yung sila kalbo. dito, kalbo eh. Mababa, yung medyo maliit din. Yung medyo dark blue po, ano? Oo. Yan, yung, Pero syempre, ang superstar nila ay nasa gitna. Siyempre, behind the giants eh. Nasa... How about this? Yeah, Celebration dito. Summer League din yan. Ang gaganda ng mga pub nyo dyan, no, sir? Talagang no? Oo. Bintana yun. Cover lang nila yung glass wall yun eh. Nilagyan lang ng plywood. Para malagyan ng board. Yun. Ito, sir, doubles champion ba dito? Players award yan. Player of the year award. Wow, player of the year. Mga ilang beses yung nakuha yung ganitong klase ng award, sir? 3 beses sa team na yan. Wow. Kasi ang pinipili dyan yung nakailang panalo kay sa
sa lahat ng laro na home or away. 5 points na kung lagi kang nananalo, konti lang talo mo, ikaw ang player of the year ng team. Kaya pala tambak ang trophies diyan sa likod niyo, sir. Sa dami ng panalo niyo. Ang daming pakapitan ng alikabok. Pinagtatapon na ni Mrs. yung iba. But naman, wag naman. Well, sabi niya, ang hirap maglinis nito. Kailangan punasan. Ayan, let's have a full glance sa mga ano. So I think that's it. Ang dami. Opo. Ayan. Pero the most memorable one is this one. And the most precious is this one. Ganyan ang, kaya pagka nagsimula ka mag-darts, kahit paalagayin ka ng anak mo, sige, maggumawa ka ng paraan para makapaglaro. Ganon ka, ang darts, So ilan ka-importante. taon na po si baby ngayon, sir? Ilan taon na po si baby ngayon? 8 years old na siya. So do you plan to teach her darts someday? Siya lang ang may interest sa tatlo kong anak. Yung bunso na yan ang may interest pag nakita niyang humahagis ako ng darts. Nagpabili yan ng darts niya yung magnetic. Star in the making to, sir. Kasi may kahit paano may genes ito eh. Kahit sa higaan niya, pinastick niya doon yung darts niya pag humahagis yun. Pero yung dalawa, wala. Puro computer. Pinanganak na yung tatalo kay Fallon Sherak nito. Kaya Fallon Sherak, manginig ka na. Okay, so stop sharing. Ayan na. Eto, sir. Usually, tinatanong ko yung sa mga guests po natin. Tinatanong, kahit si Sir James nung guest ko yan, tinanong ko yung 5 opponents. Sabi ko, 5 toughest opponents he had ever faced. Pero ito, lagyan natin ng konting twist naman po, no, sir? Okay. So I believe you are still on top of your game. Kumbaga, nasa prime pa. There is so much gas left in the tank. Pero may mga dream matches ka pa rin na hindi pa napupulfill. Di ba po, Sir Owen? So, will you give me the players whom you never toed the line against na gusto ninyong makalaro in the near future? Well, of course, it's honor, privilege to play with an Philippine number 1. Pinoy muna tayo, si Sir Lawrence Silagan. So, gusto ko man kasi si Sir Noel, nakalaro ko na rin online and face-to-face na tsaka si Boy Ulam. Gusto ko na makalaro si Sir Lawrence siguro in the future. Kasi flights niya to eh. Ito na yung gamit Shout out, Sir Lawrence Silagan. Paano po, halimbawa mangyari yung dream match mo with Sir Lawrence Silagan, paano po kaya ang chances natin doon? Pre, pag sa online, pupusta ako sa'yo. Sa online, pusta ka. Siyempre. Alam na this. O, face-to-face, online po, 90-10 sa inyo si Sir James eh. 90-10 ang chances of winning, sir eh. How about your chances pag face-to-face kay Lawrence Silagan po? 50-50. 50-50 po. How about si Sir Owen po? Self-assessment po. Ako? What are your And chances? siyempre, isipin mo na talo ka na kasi alam mo, nasa isip mo yan. Yung nga yung darts, mental game yan. Alam mo, natalo ka pero you will try your best na pakita ko sa kanya na okay, I can play better. Ganun na. So, basta you have to enjoy the game when you're playing darts. Kalaban mo dyan, hindi yung tao, yung board ang kalaban mo dyan. Tama. And Panggigilan mo yung board. Sarili nyo, ano po? Panggigilan mo yung board. Meron pa po ba aside from Sir Lawrence Silagan? May? Meron pa po ba aside from Sir Lawrence Silagan?
Pinoy din siyempre si Robin, hindi ko nakalaro yan eh. Hindi ko Sir Robin sa Mendoza online. po. Kaya nga inahamon ko ng minsan busy eh. Pero nag-umuo siya. Oo. Yun Ito lang. ang controversial, ito ang controversial na tanong ko sir sa'yo. Dito po. So let's just say si Sir James babalik sa prime niya. The six-time world champion, the six-time, what's the award again, sir? Six-time All Filipino. all-Filipino champion in the UK. Mm. And in your prime, you are a three-time champion. So he is better 3 times. So sa numbers, based on the numbers, si Sir James po, he has 3 more than you. So gusto niyo po bang mangyari ang ano na yan kung sakasakali? Nababalik po Sir James sa prime niya. And gaano po kalaki ang chances ninyo of beating Sir James in his prime? Lately kasi, medyo dalawa kami, nag-uusap kami lately ng mga palaro, nag-uusap kami na, Premo, kaya tang nasasapawan na tayo, hindi na ito maganda. Nasasapawan na tayo ng mga baguhan. Pero Hindi biro yung record ni hindi biro yung record ni Sir James 6 times. And sir, malapit yun na maabot yun. You kaya have 3. kinik out yata yan sa grupo eh. Kasi walang makatalo. Ganon. hindi. Biro lang. Gusto ko kasi maraming lugar yan sa UK na nagpapalaro, iba-ibang gusto ko mapanalunan ko yung mga lahat, every place like Nottingham or London or Bristol, makakuha ko ng title dyan para lahat ng area kung saan nagpapalaro. Gusto ko try kong makakuha ng title. At kung makakaharap ko ulit si Sir James sa finals, I hope maganda yung yung platform. Hindi beating kahoy. once pero wala na siya sa prime niya. Sabi niya, according to Sir James, wala na siya sa prime niya eh. Di ba, sir? So you beat him out of his prime. Pero kung nasa prime siya, that would be a dream match, di ba, Sir Owen? A dream match, oo. Kasi and the last time na lumaban siya sa All Filipino Finals. I hope yung okay yung platform, hindi kahoy. Kasi pag nakakatama yan, tumatalon yan doon, lumalagabog. distracting yan. Yung pala, kaya pala sir eh. Hindi, yun yung kasi yung yung kalabang ko yung grandmaster niya. Tapos sila sa kabila nag-board na kalaro. Malakas din yun. Nanalo ata ako noon, bigla akong tumalon. Who's the man? So sabi ko, kaya nagalit, na-distract pala. Naglalaro ako ng doubles noon. Parang na rin yun eh. Parang finals na rin yun eh. Kasama ko yung national champion si Popsi, si June. June de la Cruz. Popsi, na-meet ko na po siya. Oo. He's in the Ka-doubles ko siya. 4th episode eh. 4th episode. Ka-doubles 4th episode. ko siya noon. Walang ang silensyo lahat eh. Sabi ko, kala ko nahulog na natumba yung board eh. Yun po guys, sa mga viewers po natin, napakakulay ng darts journey ni Sir Owen. How we wish, we had the same experience, napakasarap siguro. Sir, sa mga naghahangad na mahubog pa yung kakayahan nila sa darts, o sa mga nagnanais na marating yung narating ninyo, o yung maaring magtanong, how to be you, di ba sir? Anong may papayo ninyo sa kanila? Something that they may take or use along their journey.
Siguro ang masasabi ko yung sinabi ng nag-train sa akin na when you play darts, don't write on the board. When you play 501, just count it in your head para yung momentum mo tuloy-tuloy. At saka kung magpa-practice ka ng doubles, advice from Sir Noel Malikdim, practice your doubles, start from the top, double 20. With 3 darts, pag nakuha mo sa 3 darts ang double top, plus 10 ka. Meaning, sa susunod mo na 3 darts, 50. 50 na ang i-outing mo. Pero kung hindi mo na-outing sa 3 darts ang 40, minus 1. Pagbalik mo, big sabihin, minus 1, pagbalik mo, ang i-out mo is 39. Ganun lang na ganun. Pag na-out mo yung 39, plus 10 ulit. So, 49. Pagbalik mo. Ganun ang practice daw ng doubles. Na ano. Para Okay. yung That is something which is hard to do, very hard to do. Pero sabi nga nila, no pain, no gain, no guts, no glory, di ba sir? tama. Sir, may gusto Okay, ka ba darts is, kayong- Skills mo yan eh. Skills mo ang yeah, darts. skills po. Hindi pwedeng may coach ka diyan unless sarili mo lang talaga kung paano mo tirahin, paano mo laruin. Eto po sir, may gusto po ba kayong batiin o i-shoutout? Kung meron po. Oh, shout out diyan sa ano. Listen din po. Shout out sa mga kasamahan ko dito. Sana prepared na tayo para sa pa-tournament ni Sir James. Pag-usapan na natin. Tapos diyan din kay Sir James sa sa palaro niya, sana lahat okay. Kay Sir Jerry Baguio, isa rin yan sa mga back-to-back champion ng darterong Pinoy diyan sa UK. At Sir Jojo Tamares, all the best. Sir Marvin Ramos, mga nakilala ko sila sa online pero napakabait ng mga tao. Mga Yun yung good mga Kings of elite Europe. players. Ha? Yun yung mga Kings of Europe. Kings of Europe. Ay, the king of May Ireland isa is din yun here. kay Sir Georgos Samuhos from Greece. Hindi siya pure Filipino pero ang galing ang galing ng asawang nagturo sa kanya. Asawa niya Pilipino. Galing magtagalog. Yan. Sa Sir Noel Malikdim. Si Sir James Oh. po, baka po may gusto kayong i-shoutout Sir James. Akala ko sila. May baka promote yung yung tournament po. Okay. Oh, siya ka pala, September 4 po. Organize na po lahat ang tournament. Trophies is I'll be giving 32 trophies again, and guaranteed cash prize po ay 750 pounds plus maybe more kung marami ang player. Sa lahat po ng mga players ng UK na Filipino, ayan na po, handa na po, at sana masuportahan po at para maging tuloy-tuloy. Ayun lang po. Salamat. Okay. Guys, let's give Sir Owen his well-deserved rest. Kahit po si Sir James. Kung medyo nabitin tayo sa podcast. At isa pa, sorry sir, idagdag ko lang. Hindi po sa bigat ng darts ang nasa kamay niyo po kung paano niyo laruin. Wala po sa bigat kasi ang dami ko ng darts na ang hirap kamay mo talaga i-train mo saka yung isip mo focus. Yes. Yun lang. Wala sa bigat. Nag-umpisa ako sa 26. Eto 70 na lang pero ganun pa rin. Ano ba? Yes. Guys, kung medyo nabitin tayo sa podcast and you still wanna know something about Sir Owen, hindi naman suplado to eh. Kaya you may send him a friend request sa Facebook. Ang pangalan po niya ay Owen Arzaga.
to get to know him better. Unfortunately, kailangan na natin magpaalam at tayo'y nakakaabala na sa napaka-busy na sked ng ating guest. No? Okay po. So, Maraming salamat, sir. Opo. Iron Mike, subscribe po kayo para sa marami pang kwentuhan, masarap na kwentuhan at mga updates o paano maglaro ng darts, paano mag-improve ng skills ng darts. Ay, maraming salamat. Maraming salamat sir. po. Maraming salamat po. Sa lahat mo, especially kay Sir Owen na pinagbigyan tayo even on such a very short notice. We're signing off right now. Love you all. Stay safe and God bless. Maraming po salamat, Sir Owen. See you next time. Thank you, Iron Mike. Sir James, thank you po for surprising Sir Thank Owen. you. Maraming Darak. salamat po. God bless po. All the best, Darak. God bless. Hindi Okay. Darak na Dwayne Johnson, ha? Darak na pagkain ng Darak.